Kumusta mga kaburuan sis? Sa mga hiligon dyan sa horror story, ito na po yung bago kong kwento. Kahit sino, may sixth sense o third eye. Isa itong abilidad na hindi lahat ng tao ay may alam sa ganitong kakayahan. Ang pagkakaroon ng ganitong kaalaman ay hindi madali. Kagaya ng iniisip ng ibang tao, may mga tao na nagagamit ito para makatulong sa iba. Pwede mo itong ignorahin at ipatanggal sa mga eksperto sa pamamagitan ng isang orasyon o kaya naman ay paglawakin at pag-aralan para malaman kung gaano ka-espesyal sa pagkakaroon ng ganitong abilidad. Kapag natutunan mo na itong gamitin sa tamang paraan, ang mga susunod na kwento na ninyong maririnig ay may kaugnayan sa mga tunay na pangyayari na isinalaysay ng kusang loob ng mga taong nakaranas nito. Mga hindi pangkaraniwang sitwasyon na nakakapangilabot at nakakamanghang eksena. Mga bagay na mahirap ipaliwanag ng siyensya. Sa mga kwentong ito, malalaman natin na may ibang mga nilalang pa pala ang nabubuhay sa mundong ating ginagalawan. At totoo pala ang mga pangyayaring mahirap sa atin ang paniwalaan. Naniniwala ka ba na may Diyos? Naniniwala ka ba sa demonyo, sa multo, maligno o elemento? Hindi mo pa siguro sila nakikita, kaya posibleng hindi ka din naniniwala. Ang importante ay may alam ka. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa bayan ng Cavite, kung saan kilala ang pagkakaroon ng mga medalyon o talisman. Marami sa mga taga Cavite ay naniniwala sa kakayahan ng isang agimat na madalas ang mayroon ay ang mga manggagamot o albularyo. Ang looban na ito ay kilala bilang nakakatakot na lugar. Isa daw kasi ito sa mga ginawang tapunan ng mga bangkay noong panahon ng Hapon. At ang ilan sa mga kaluluwa ng mga ito ay madalas magpakita sa gabi sa mga taong nakatira dito. May mga hindi maipaliwanag at nakakamanghang pangitain ng mga elemento, multo at madami pang iba sa lugar na ito. Madalas ay nagpapakita ang mga ito sa mga bata dahil inusinti ang mga bata sa kanilang uri. Sa lugar na ito na tila ba ginawa ng tahanan ng mga kakaibang nilalang. Alamin ang mundo ng mga elemento, mundo ng panaginip at mga espiritu. Ang pamagat na ito ay kaluluwang ligaw o espiritu. Ang espiritu ay isang enerhiya. Ang mga tao ay nakatira sa mundong may pisikal na anyo at hindi alam ang ibang mundo na posibleng ginagalawan ng ibang nilalang tulad ng mga espiritu. Espiritu ang kadalasang tawag sa kaluluwa ng isang taong namayapa na. Ayon sa isang research ay may 20 katotohanan sa mga kaluluwang nagpapakita. Una, gusto nilang kunin ang atensyon mo. Pangalawa, wala silang pakialam sa oras. Pangatlo, hindi nila alam na patay na sila para lang silang nakulong sa isang bangungot na paulit-ulit. Pang-apat, kaya nilang makipag-ugnayan sa mga tao sa maraming paraan. Sa panaginip, orasyon, malalim na kaisipan, sensitibo paraan o paggamit ng material na bagay. Sila ay palaging nakaabang sa mga nangyayari sa paligid. Malakas ang pang-amoy nila. May mga klase ng amoy na gusto ng mga kaluluwa. Mas aktibo sila sa gabi. Mas malakas ang enerhiya ng mga ito kapag walang mga buhay na gagamitan sa bahay at walang mga taong nakikita. Ang mga sumusunod ay nakakaapekto sa kanilang sariling enerhiya. Madalas silang magpakita sa mga madidilim o may sinag ng kunting liwanag. Kung minsan ay malabo ang kanilang itsura. Kung minsan naman ay parang normal na tao sila na pwede mong makasalamuha at parabang buhay pa din.
Madalas silang magpakita kung saan sila huling nagpunta o yung alam nilang kanilang tahanan. Mas madalas magpakita sa mga mas nakakabata na may inusinting kaisipan. Naiiwan sa kanila ang tunay nilang ugali o kung ano ang huli nilang nararamdaman bago sila binawian ng buhay. Hindi lahat ng multo ay hindi lamang makaalis sa mundo ng mga tao. May ilan na piniling magtigil dito. Hindi maiaalis sa kanila ang kanilang personalidad. Madalas silang makita ng mga bata at hayop, hindi man sadyang magpakita sa mga ito. Kahit ang mga kaluluwa ng mga hayop ay maaari ding maging ganito. Ang mga kaluluwa ay matulungin din. Minsan ay nagiging maalagain sila sa kanilang kapamilya. Marami sa kanila ay hindi alam na patay na sila. Anong nangyari sa kanila at kung bakit hindi natin sila nakikita at kinakausap. Kapag naiinip na ang isang multo ay nagiging makulit sila. Gagawa nilang lumipat ng mga lokasyon ayon sa gusto nilang puntahan na narating na nila noon. Katulad ng White Lady. Mahilig talaga maglaro ang mga kabataan. Noong 10 taong gulang pa lamang ako ay madalas kaming maglaro sa labas ng bahay. Kahit padilim na, dahil nakatira lang kami sa isang looban o compound, madalas naming laruin ang tagu-taguan. Kapag ganoong oras, habang nagbibilang ang taya sa pader, ay magtatago na kami sa mga lugar na alam naming hindi kaya ng taya na puntahan dahil sa sobrang dilim. Masikip ang daanan sa gilid ng bahay ng tiyuhin namin patungo sa lugar na aming pagtataguan. Sa likod ng bahay na yun ay isang pulo na sakop pa din ng aming looban. Mauna ka, Jules. Utos ng isa. Ha? Bakit ako? Ikaw, Kuya Pardoy. Mas matanda. Ayoko, ikaw na lang. Andyan ka na eh, sagot ni Pardoy. Sa bandang gitna, ang aking pisto at habang naglalakad kami ay biglang tumigil si Jules na nasa unahan ng pila. Halos magkauntugan na kami dahil lahat kami ay napayuko at nakatingin sa aming nilalakaran. Anong nangyari? Tanong ko habang nakasilip sa unahan. Anong meron? Tanong ng iba pa. Halos sunod-sunod ang tanong naming lahat sa kanya. Napatingin kami kay Jules na nakatitig at nakanganga sa aming pupuntahan. At nang aming masilip kung bakit siya napatigil, kami mismo ay kinilabutan dahil sa dulo aming dinadatnan ay may isang babae na nakatalikod at nakalutang sa lupa. Mahaba ang kanyang buhok na halos abot sa kanyang talampakan. Malabo ang kanyang imahe pero kitang-kita siya sa gitna ng kadiliman. Multo! Napasigaw na lang kaming lahat at sabay-sabay kaming nagtakbuhan paalis sa lugar. Sa pasyon ng aming tahanan ay patuloy kami sa walang tigil na tanungan tungkol sa babaeng aming nakita nang biglang may kaluskos kaming naririnig mula sa lugar kung saan kami nakakita ng multo. At doon ay lumabas ang tiyuhin namin na lasing at nakayuko habang nagsasara ng sipir nito. Maari kayang nasa likuran niya ang multo habang siya ay umiihi sa likod ng bahay? Hindi kasi namin siya nakita doon nang makita namin ang babae. Nagpunta si Jules sa bahay namin para makipaglaro. Hindi napansin ng nanay niya na umalis siya dahil abala ito sa pagluluto. Mayroon kasi silang maliit na karinderya. Nang biglang dumating si Ate Idang. Ate, Pia, pwede bang makigamit ng CR? Oo naman, kaya lang mukhang may tao. Bibi, andyan ka pa ba sa loob? Yun ang tawag kay Jules ng kanyang ina. Opo, Nay. Anong ginagawa mo? Nadumi po. Bilisan mo na at gagamit ang ninang mo ng banyo. Makalipas ang ilang minuto ay masayang pumasok ng bahay si Jules. Laking gulat ng dalawang nagkukwentuhan sa may sala. Akala ko ba nasa banyo ka?
Galing ako, Jean, wala ako sa banyo. Sino yung kausap namin sa banyo ng nanay mo? Nagpunta silang lahat sa banyo para tingnan kung sino ang nasa loob ng banyo. Nang itulak nila ang pinto ay bumukas ito ngunit walang tao sa loob. Nagtaka man sila dahil walang paraan na makakalabas. Ang tao sa banyo na hindi nila nakikita ay hindi na nila ito pinagtuunan ng pansin. At hindi din nakigamit ng banyo si Idang. Sa takot nang may makita siya sa loob nito,